walang stability, walang resulta ang ginagawa natin. Pangalawa, cliche, we want exclusivity in the parish. Kami na lang. Yung mga iba dyan, labas kayo. Kami lang ang dito. Yung mga bagong members, hindi pwede. Mayroon ba yan? Kami lang. That is why, walang improvement ng grupo. Ganon pa rin. 10 taon na, walang pagbabago ang parokya. So maganda kayo, di ba mga bata tayo? So exclusivity. Kami lang yung mga parang nilikha ni Lord. Since the beginning, kami lang, ayaw namin ng bago. Pangatlong problema, mixed motivations sa parokya. Ito yung familiarity with the priest and the leaders. May iba, gusto lang palagi kasama si Father. Amen? Kami na lang ni Father. Kayo, wala kayo. At ito ang nag-cause ng division sa parokya. Okay, proper namin si Father. Wala kayo dyan. Ako si Father naman, okay. So pag gano'n ang ating paglilingkod, we cannot bear fruits. Tayo ang sentro at hindi si Jesus. Aligid sa lahat, sa problema natin sa ministriya sa parokya, kung bakit we cannot bear fruits. Pati, may marami sa atin na papago, burn out. Bakit na burn out? Unang dahilan, may maraming ministry na sinasalihan. Membro sa nag-Couples for Christ. Membro sa nag-Lector Commentator. Membro sa nag-Divine Mercy. Membro sa nag-Connector. Membro sa nag-Altar Server. Membro na nag-MPG. Patong ang ministriya. Dahil siya pag sasabihin mo, okay, pag-attend kayo ng Bible Apostles gathering, Father, may seminar kami sa MPG. Ano ang resulta dahil? Patong-patong ang ministriya, nakasimanot ang mukha. Pagod! Kala ninyo sa paglilingkod natin sa parokya, hindi sa paramihan. Quality service. Kaya gusto nyo sa atin. Amen? Amen! Hindi sabihin mo alam ka. Jack of all trades. All around. Kaya ang problema natin sa parokya, dahil akala natin masaya si Lord. Kahit dalawa lang, ang ministry mo sa parokya, okay na yun. Basta ibinigay mo lahat para kay Lord. At inilaman niya kung bakit may burnout. May fatigue sa paglilingkod. Lack of formation. Amen! Human formation. Kulang sa formasyon ang mga naglilingkod. That is why, pag nandyan, nagsaserve, sa totoo, may maraming kaaway, may maraming kalaban. May attitude problem. Pag may attitude problem ang naglilingkod sa simbahan, ay, wala kayong magagawa. Puro problema, away dito, away dito. Gusto ba niyo yun? Ayaw. So, ibig kong sabihin, only the Word of God can transform us. Dapat sa ating ministriya, always conscious. Ginagawa ko ito for the glory of Jesus. Amen? Amen. Hindi tungkol sa akin, tungkol kay Jesus. By that, you can bear fruits. Anong sinabi ni Jesus? Ako ang puro, kayo ang saman. Pag kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa sa inyong buhay. We cannot bear fruits. So ito mga kapatid, now, pinakahuli. Kasi 30 minutes na daw ko eh. May 1 pa, may 10 minutes. Now, paano natin isasabuhay ang salita ng Diyos bilang mga apostles? May wala akong isasabihin sa inyo na at peace. Importante ito.